Taong 2016, nang umpisang itayo ang pasilidad na ito kung ang iba pinakaiwas-iwasan ang mga gamit ng langis at itinuturing na hazardous waste. Iyon naman ang hinahanap ng GTBH Enterprises. Ang GTBH ay accredited ng Department of Environment and Natural Resources o DENR bilang treatment storage and disposal facility na ang espesyalidad ay hazardous at non-hazardous waste management, kabilang ang used oil collection, transport, treatment at recycling. Ang GTBH ay pag-aari ni Engineer Galicano Bakay na siya na ring tumatayong managing head at PCO. Isang dating seaman, matagal na namuhay sa karagatan at doon din siya muntik nang bawian ng buhay noong ang barko ng kanilang sinasakyan ay aksidenteng tinamaan ng missiles sa kasagsagan ng digmaan sa Iraq habang tinutugis ng Estados Unidos si Saddam Hussein. Nasunog ang kanilang barko at 3 lamang silang magkakasama ang mapalad na nakaligtas mula sa pagkakasunog ng barko at ilang araw din na nagpapalutang-lutang sa gitna ng karagatan bago tuluyang mariskyo. 3 po kami Pilipino nga nabuhay at saka sa Swedish po. Sa Swedish. 4 kayo? 4 po kami buhay. Ako po ay wala pa akong nais na tumalon sa dagat, subalit yung barko po ay nasusunog na po ng apoy dahil po sa lakas yung pintura po mga nakakabit sa bakal. Yun po yung kinakain ng apoy. At iniisip ko na 2 bagay lang po yung iniisip ko. Kung ako po ay susunugin, ay mas gusto ko na po na kainin ako ng pating kaysa sa masunog dahil masakit po. So ang ginawa ko po, tumalon ka. Sinarado ko na lang po yung aking mata at tumalon po ako sa dagat at ayun po. Sa awa ng Panginoon ay buhay po ako sa ngayon at binigyan pa po ako ng mahaba-habang buhay. At subalit paano ba nagkaroon ng ideya si Engineer Galicano sa negosyong ito? Ang mangulikta ng mga itinatapon na langis na pinaglutuan at pinagpalitan na langis mula sa mga sasakyan. Naging inspirasyon ni Engineer noong siya ay nagbabarko. Nasaksiyan niya kasi kung paano ang tamang pag-dispose ng mga gamit na langis. Sa Europe na mahigpit daw kasi ang international pagdating sa used oil at pagtatapon sa karagatan. At para lamang makapagtapon ng used oil ay bumabayad pa ang mga kumpanya sa kumukulikta. yung may-ari pa po ng barko yung nagbabayad, kumbaga. So sabi ko, kung at the end of my retirement, sabi ko, pag nag-retired ako sa barko as a chief engineer noong 2016, ito na po yung inadapt kong hanap buhay. Yung makatulong din sa number 1 po, makatulong ako sa kalikasan, kahit na paano, at dinadagdagan ko po ng pagsisipag ko, at yun po talaga, enhanced work po ako. Kaya nga't nung siya ay magretiro sa pagiging seaman, inumpisa niya ang negosyong ito. Subalit sa una ay hindi naging madali dahil maraming mga batas ang kailangang sundin at mga requirements. Idagdag pa ang usapin ng social acceptability. Sa kasalukuyan, marami ng fast food chains at malalaking kumpanya ang kanilang tinutulungan para sa disposal at treatment ng used oil hazardous waste, kabilang ang malalaking kumpanya. Subalit naniniwala si Engineer Bakay na marami pa ang mga establishmento na kailangang abutin. Naniniwala kasi siya na ang bawat kalan, bawat sasakyan at bawat kumpanya na tumatakbo na gumagamit ng langis, hindi maiiwasan na makalikha ng hazardous waste na kung makarating ito sa mga kanal, ilog o karagatan ay mapanira sa kalikasan. Yung pong mga waste na galing po sa mga restaurant na as used cooking oil ay yan po yung number 1 po at nakinikater. Kasama na rin po yung used engine oil sa mga trucking, sa mga planta, sa mga Toyota. Yan po, yan. Mga motor shop po. Yan po aking inaano. And then ang pag-treat ko po naman ng used cooking oil ay naayon po doon sa mandato ng DENR sa ECC compliance, kumbaga. Yan po yun. Para nga physical extraction lang din naman at saka yung
decanting method at filtration sa mga used cooking oil po. Ganun din naman po din sa used engine oil. At yung used engine oil naman po, kung sakali naman pong hindi magliyap yung mga langis ko na dinadagdagan ko po na Ricardo para sumarap ang templada at magamit sa deliveran ko sa Tunawan ng Bakal. Yan po yan. Kaya nga't inaalok ni Engineer Bakay ang serbisyo ng GTBH Enterprises sa mga nahihirapan na maglakad ng kaukulang dokumento para sa disposal o transport permit. Maaari umano na sila na ang maglalakad nito. Maaari rin na bilihin nila sa murang halaga para lamang matiyak na ang mga hazardous waste na ito ay hindi maging makapaminsala sa kapaligiran. Para doon po sa mga langis na hindi nyo mapakinabangan, nandito lang po yung GTBH Enterprises at marami po akong sasakyan at handa po ako magserbisyo sa mga ganyang magiging client ko. Pagdating dun sa mga transport permit, sagot ba yun nung nagbenta sa inyo, nung kukuhanan ninyo ng race o kayo yung sumasagot dun sa transport? Minsan po may mga ganun pong arrangement na naglalambing po yung mga generator, yung po kinukuha ng langis na pwede bang kayo na lang mag-shoulder ng transport permit na meron pong certain na binabayaran sa DNR. Yan po yun. Sabi ko naman, kung mga ganun, o sige po, minsan ina-absorb na rin po namin yun. Kumbaga, At doon para doon naman po sa mga bagong company na hindi pa masyado silang sanay mag-online, ina-assist na rin po namin yon para yung mga user nila makater namin. Tinutulungan po namin sila na mag-apply and behalf of my staff, yun po yun. Ayun, marami po kaming binibigay na mga dokumento tulad po ng transport plan management, yung schedule of hauling, mayroon pong MOA, mayroon pong route of transport, mga ganun po yun. Ayon po sa batas ng DNR, ang dapat po talaga mag-asikaso yun si generator. So balit may mga certain na usapan po kami minsan na pagkakataon na konsiderasyon po. Yun po yun. Kaalinsabay nito, nanawagan si Engineer Bakay sa mga hazardous waste generator na mangyaring pakipag-ugnayan sa kanilang tanggapan na matatagpuan sa Delmundo Street, Barangay Ugong, Valenzuela City, o maaring tumawag Doon po sa mga ship owner na nagbibiyahe na sa Pilipinas, yung po mga user nila, nandito lang po yung GTBH para po maghandang magserbisyo sa inyo at mag-comply po yung mga requirements natin at mabigyan ko po kayo ng certificate of service render para sa mga used oil ninyo at kailangan po pag umakyat po yung Coast Guard, ayan po yung hinahanap at naka-entry po sa oil record book yung mga kinuha ko sa inyo. Yan po. Ako po ay nasa website ng DNR at nandyan din naman po yung aking mga cellphone number at saka meron din po akong email at tawagan lang po niyo ako sa mga cellphone number ko na 0967-2401-293.